anibersaryo. Hatid sa inyo ng Lucky Me Pansit Canton Sweet and Spicy. Tamis anghang sarap na kayang-kaya ng mga kids. Promo period starts April 22 to July 20, 2013 per DOH FDA permit number 0825 series of 2013. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, ngayon po ay Martes, Mayo 14, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Obera. At ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXPR 603 RMN Pagadian, DYRR 792 RMN Ormoc at sa DYHB 747 RMN Bacolod. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA at sa lahat po ng himpilan ating mga number 1 AM station sa buong bayan. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Naglabas ngayon ang Commission on Elections ng Provisional Proclamation Resolution 9700. Kasunod na rin ito na mga mungkahing bawasan ang threshold o yun pong kinakailangang boto para may deklara ang isang leading candidate. Sa press conference ng COMELEC headquarters sa PICC, sinabi ni Chairman Sixto Brillantes, layo nito na maaga makapagproklama mga local election officers. Pero maaari lamang itong gawin kung hindi na umano makaka-apekto sa kabuang bilang ng boto ang bahaging hindi pa nabibilang. Magiging valid lamang mga kasama ang inisyal na proklamasyon kung may tatransmit na lahat ng data mula sa mga local canvassers. Now, we are authorizing that even if it is incomplete result, directors can now certify that this is now partial and they can make a partial transmission to the national board so that the untransmitted need not be awaited by the lower boards so that we can actually facilitate the results in the National Board of Canvassers. Ang resolusyon ay pinaiikot na ngayon sa mga commissioner ng poll body. Si Chairman Brillantes kumpiyansa na maipoproklama ang 12 nanalong senador bukas. Kasama natin sa Mission 2013. Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Kumpiyansa nga sa COMELEC Chairman Sixto Brillantes na maipama nila bukas ang 12 nanalong senador sa katatapos ng halalan. Ayon kay Brillantes, bukas na sa alas 7 ng gabi kasi katatapos ng 48 hours sila para makapagproklama. Ayon sa muling napagpapin ng National Board of Canvassers ay nabatid na nasa 75% na ang natatanggap ng transmission ng consolidation canvassing system. Yan na sa mga lugar ng pag-transmit ng result ayan si Maras, Parañaque at Mandaluyong. Mula sa PICC Canvassing Center for Commission 2013, ako si Angel Ronquillo at RMN. Radyo mo, Nation. Ito ang Mission 2013. Boboto ako. Election Cabinet. Mga kasama, wagi pa rin ang mga kandidatong sumuporta at bumoto sa kontrobersyal na reproductive health law. Doon sa kabila po ng panawagan, iba't ibang religious group na huwag silang suportahan. Sa interview ng RMN kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz, nilinaw niya na may kalayaan pa rin ng mga Pinoy sa pagpili ng kanilang mga iboboto. Yun naman pong Catholic vote, yun po ay hindi naman talaga sa simbahan, sa CBCP, kundi yun po ay isang grupo ng mga Catholic organizations at yun nga ang kanilang ginawa. Ganon din po ang white vote ng El Shaddai. So, ang masasabi ko lang po, kahit paano, malaya pa rin naman mamili ang mga Pilipino kahit anong sabihin ng kanilang mga simbahan. Nabatid na karamihan sa mga nakapasok sa top 10 ng senatorial candidates ay mga nasa listahan ng tinaguriang Team Patay o mga kandidatong sumuporta sa RH Law. Kabilang po dyan sina Alan Peter Cayetano, Juan Edgardo Angara, Francis C. Escudero at Loren Ligarda. Naniniwala sa Archbishop Cruz na mas mapayapa at maayos ang kinalabasan ng halalan ngayon kumpara po nung nakaraang 2010 presidential elections. Pero inamin Archbishop Cruz na hindi siya naniniwala na gumanda na nga ang ekonomiya ng Pilipinas gaya na madalas na may ulat sa mga balita. Alam niyo po, katakot-takot ang survey na tayo daw ngayon ay gusto na ang kabuhayan, lahat okay na.
Pero hindi po totoo yun. Marami po talagang naghihirap. Kaya po, ako naman po, naintindihan ko rin na bagaman mauli yung pagbili ng boto, pero pag wala pong laman ng tiyan, mahirap pong pigilin. Sa kabila na aberya naman sa mga PCOS machines, kakulangan sa kuryente at ilang shooting incidents, umaasa pa rin sa Archbishop Cruz na maging magandang kalalabasan ng halalan sa pangkabuuan ngayong taon. Nangangamba naman si Kontra Daya Movement Convener Father Joe Dizon na magsisimula ng maningil yung mga politiko matapos ang halalan. Sa interview ng RMN kay Father Dizon, ipinaliwanag niya na sisingilin ng mga politiko ang kanilang mga ginamit na pera para sa vote buying. Malaki yung report ng massive yung vote buying na naganap at actually mukhang isusurpass ng vote buying this election yung mga nakarang eleksyon. Kung ganun ang sitwasyon, hindi man lahat alakal sa kanila sila nanalo, babawi yan para yung kanilang ginasta sa vote buying at iba pa ay maibalik at may tubo pa. Ngayon, yung mga nag-vote buy na hinanalo ko, riyadong maniningil yan. Kaya pwede mong tignan, may paniningil na magaganap. Hindi ko lang alam hanggang saan. Kinumpirma rin ni Father Dizon na 60% sa kanilang mga natatanggap na problema ay may kaugnayan sa pagpalya ng mga PCOS machine. Kinundi na rin anya ang umano'y nasilang system ng secret balloting dahil sa paggamit ng mga PCOS machine sa halalan. Ayaw pumasok yung balota pinapasok ng butante. Kaya ginawa, yung BI yung lumapit at siyang nagpapasok at nakikita niya yung mga binoboto. Nagbanta rin ang Kontra Daya Movement. Pagka hindi tinanggap ng PCOS, ipunin lahat yan at hayaan na yung BIE ang magpasok sa at the end of the day. Na kung titignan mo, hindi tama. Kasi kung ikaw ay isang butante, gusto mo kumpleto recados yung gagawin mo. Ikaw yung susulat, ikaw yung maghuhulog at masasaksihan mo. Hindi yung iiwanan mo kung kani-kanino yung balota mo na pwedeng makita kung sino yung binalot mo. Yun ho ang ikalawang bahagi ng pahayag at nagbanta rin ang Kontra Daya Movement na dapat nang asahan ang mas maraming protesta sa susunod na eleksyon kung ipagpapatuloy pa ang paggamit ng PCOS machines. Tiniyak ni Father Dizon na patuloy ang pagtanggap nila ng mga reklamo at gagawan na nila ito ng ulat sa kanilang idodokumento at gagamitin para isulong ang maayos na eleksyon. Susunod. Ito ang Mission 2013. Boboto ako. Election Cabinet. RMN. Masaya ang Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB sa voters turnout ngayong 2013 midterm elections. Sa interview ng RMN kay PPCRB Chairperson Henrietta De Villa, kahit hindi raw presidential election ay nakakuha pa rin ng 70% voters turnout ngayong halalan, kung saan magpapakita lamang ito na may interest pa rin ang publiko sa obligasyong bumoto. Very happy kasi midterm elections ito ang interest hindi kamukha ng interest presidential. Kaya ang maganda din ang turnout kasi ang estimate namin is about 70%. Yung 2010 was about 76%. So I would say talagang yung mga Pilipino gising na rin na kailangan bumoto sila. Ngayon titignan natin ang outcome, national and local, kung yung responsible voting nagpa-factor in na rin. Sa ngayon, 67% nationwide election returns na ang partial and unofficial count ng PPCRB sa senatorial race. Samantala, nilinaw naman ni De Villa ang dahilan sa aberya ng kanilang inilabas sa partial at unofficial results kagabi. Ayon po kay De Villa, nagdesisyon silang i-shutdown muna yung mga nilabas nilang resulta matapos mapansin na hindi nga ito tugma sa transparency survey ng Commission on Elections. Umaabot po umabot ang bilang ng PPCRB count sa 12 million para kay Grace Poe kagabi. Kahit tanging 1,418 presinto pa lamang sa 78,000 clustered precincts ang natatransmit. Paliwanag po ni De Villa, tama naman ang data ngunit nagka-double count sa format nila. Nung nilibisa, nakita namin ang problema na yung data, yung sum, yung total na natatanggap ng COMELEC server, nandun din lumalabas sa amin sa transparency server. Kaya na-add, yung data nakukuha namin na-add doon sa COMELEC total. No? Napagsama. Kaya ganoon, kaya biglang dumoble. Dumoble talaga. Buti, maaga pa nung napuna namin yon at na-address yung issue.
si PPCRB Chairperson Henrietta De Villa sa interview ng RMN. Nangunguna pa rin, ito yung latest nangunguna pa rin ang mga pambato ng Team Pinoy sa pagkasenador batay sa partial at unofficial tally ng KBP PPCRV. As of 10:25 kaninang umaga, umabot na sa 67.43% ang mga na-transmit sa PPCRV na election returns. Hindi nagbago ang pwesto ng mga pambato ng Team Pinoy kung saan nangunguna pa rin si Grace Poe na nakakuha ng 14,480,405 votes. Sinundan naman ito ni Lauren Ligarda, pangalawa, 13,236,955. Si Alan Peter Cayetano na may 12,529,209 votes. Si Escudero, pang-apat, 12,527,364. Si Nancy Binay na may 11,789,643 votes. Edgardo Angcara may 11,381,246. Benigno Bamakino na may 10,956,504 votes. Coco Pimentel, 10,499,683. Antonio Trillanes na may 10,090,554 votes. Bilyar Cynthia Hanip Buhay, meron po siya 9,819,559 votes. JB Ejercito na may 9,745,139 votes. Panglabing dalawa si Gringo Onasa na may 9,406,758. Panglabing tatlo naman si Dick Gordon na may 9,003,298 votes. Panglabing apat si Mig Subiri may 8,398,140. Panglabing lima si Juan Ponce Enrile na may 8,129,967 votes. At panglabing anim si Ramon Magsaysay Jr., 8,115,665 votes. Yan po, may milyones sa mga boto nila at inaasahan bukas ay maipoproklama na ng COMELEC ang 12 nananong senador ngayong midterm election. Ito ang Mission 2013. Boboto ako. Election Government. Boboto ako. Bobohan na. Team Pinoy nakaantabay sa counting ng COMELEC bago ho magdiwang. Sama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Hindi pa nga nagpapahayag ng pagdiriwang ang Team Pinoy bagamat sa partial unofficial counting ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB ay pasok na sa top 12 ang 9 na kandidato nito sa pagkasenador. Ayon kay Team Pinoy Campaign Manager Senator Franklin Drilon, mag-aantabay pa sila sa nagpapatuloy na pagbilang ng boto ng PPCRB. Nais din ng Team Pinoy na antayin ang resulta ng official counting ng Commission on Elections na nagpaliban ng pagbibilang ngayong umaga sa halip na pagkatapos ng botohan kagabi. Narito ang pahayag ni Team Pinoy Campaign Manager Senator Franklin Drilon. Let's see how as more results come in before we make any comment. We just but we will not establish suspension of the transmission. All of us, you in media and we in Team Pinoy, we should continue to monitor and we will share information with you as soon as we have it. Yan po ang pahayag ni Senator Franklin Drilon, kasama mo dito sa headquarters ng Team Pinoy para sa Mission 2013. Ako si Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Una, senatoriable Nancy Binay nagpasalamat kay Hontiveros. Sama natin sa Balita Live si Conde Bata. RMN Report. Pinasalamatan ni Una Senatorial Nancy Binay na ngayon ay pasok sa top 5 ng senatorial race si Team Pinoy Senatorial Riza Hontiveros. Ayon kay Binay, sa tingin niya ay dapat pasalamatan si Hontiveros sa paghahamon lagi nito ng debate. Ayon kay Binay, kahit paano ay nakatulong ito sa kanyang kandidatura at napag-usapan ng publiko. Hiling din ni Binay kay Hontiveros ay manalo din ito dahil maaaring masakit para kay Hontiveros na muntik nang manalo subalit natalo noong 2010 senatorial elections. Payag naman ni Binay sa kontrobersyal na pakikipagdebate. Pakinggan muna natin. Well, kasi hindi ko rin nakikita yung, parang for me it was not an effective campaign strategy for joint division. Kasi parang, ang nakikita namin, mas gusto ko nakikita personal. Mga tao, kaya nga di ba lahat ng motor team, pinatukulan natin sa party. Saka hindi lang naman sa debate,
pwede malaman ng mga kababayan natin kung ano yung pwede kong i-offer, di ba? Pero, Yan ang tinig ni Una Senatorial Nancy Binay mula dito sa Una Headquarters para sa Mission 2013 ng DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga pulis na inareklamo o naireklamo na ng pagpapagamit daw ho sa mga politiko. Tiniyak na masasampahan ng kaso. Kasama natin sa Balita Live si Rhea Mamogay. RMN Report. Tiniyak ngayon ng pambansang pulisya na masasampahan ang kaukulang kaso mga pulis na mapapatunayan na wig bias ngayong panahon ng halalan, lalo na sa isinagawang botohan kahapon. Ito matapos na ilang reklamo laban sa kanilang mga tauhan mula sa lalawigan ng Cavite at Iloilo ang kanilang natanggap dahil sa pagpapagamit umano ng mga ito sa kanilang mga kursunadang kandidato. Ayon kay PNP spokesman, Chief Superintendent Generoso Servo Jr., hindi nila babaliwalain ang mga reklamong kanilang natatanggap kaugnay dito at sa halip magsasagawaan niya sila ng investigasyon. Apela rin ng PNP sa publiko na mas maiging may magsampa ng reklamo laban sa mga pulis na umunoy may kinampihang kandidato upang mas maging matibay ang kanilang ebidensya laban sa mga pulis na ito. Gagawin umano ito ng PNP para mabigyan ng leksyon ang mga naging pasaway na pulis at malinis naman ang kanilang hanay. Matatandaang bago ang election period, ipinag-utos ni PNP Chief Director General Alan Purisima ang regodon ng mga ground commanders upang maiwasan ang overstaying ng isang ground commander sa isang lugar. Inilipat din ng ilang lugar ang mga PNP commanders na may kandidatong kamag-anak at kaibigan sa kanyang nasasakupang area. Mula sa Campo Crame para sa Mission 2013, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Tayo dumako sa Cotabato, ang maswerte ho yung ibang showbiz personalities sa politika. Habang may iba namang hindi pinalad na nanalo o na manalo. Tulad ng pamilya ni Annabel Rama na ipinaubay na lamang sa Diyos ang magiging resulta ng halalan kung saan nangungulelat ang talent manager sa katunggalin nitong si Congressman Raul Del Mar. Panalo naman ang asawa ni People's Champ Manny Pacquiao na si Jinky bilang Vice Governor ng Sarangani matapos mag-concede ang katunggalin niyang si Eleanor sa Gigit bago pa man magsimula ang botohan kahapon ng umaga. Sigurado na rin ang panalo ni Naaga Mulak bilang congressman ng 5th District ng Kamsur, Jolo Revilla bilang Vice Governor ng Cavite laban kay Ronald Lacson, Isko Moreno bilang re-elected Vice Mayor ng Manila kontra sa theater actor na si Lou Veloso. Nararamdaman na rin ng TV personality na si Lucy Torres Gomez ang pagiging re-elected Congresswoman ng Leyte, 4th District kontra sa karibal na si Eric Codila. Samantala ang mister nitong si Richard Gomez ay talo sa pagkakaalkalde ng Ormoc sa kalaban nitong si Edward Codilla. Sa Batangas, kulelat din si Christopher De Leon sa congressional race laban sa mga katunggali nito. Natili namang proud ng Batangas si incumbent Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ito ang Mission 2013. Boboto ang election. RMN Nationwide Report. Vice Mayor Dato King Maudadato tinambangan. Kasama natin sa Balita Live si Amir Sinsuat ng RMN Cotabato. RMN Report. Itinagulat naman ni Buluan Vice Mayor Dato King Jasser Mangudadato ang anak ni Maguindanao Governor Esmeralda Mangudadato ang ginawang pag-ambon sa kanilang convoy kahapon ng hapon sa bayan ng UP Maguindanao. Sa palayam ng RMN Cotabato kay Vice Mayor Mangudadato ay kagagali lamang nila ng NORUP para i-monitor ang ginagawang halalan doon. Sa kanilang pag-uwi at pagsapit sa bahagi ng UP Agricultural School ay dito na sila pinagbabalin ng hindi kilalang mga armado. Nakaligtas naman si Vice Mayor Mangudadato at ang kanyang mga kasamahan. Subalit isa sa kanilang convoy na sasakyan ang tinamaan. Kasama mo sa RMN Cotabato, Amir Sinsuat, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa iba pang balita, masama formal lang na proklama ilang lokal na kandidato dito sa Metro Manila na nanalo sa halalan. Higit 8 oras matapos magsara mga presinto kagabi, diniklara na si John Ray Chanco bilang alkalde na nabotas, habang si Clint Jeronimo bilang vice-alkalde. Tinanghal naman si Toby Chanco bilang siya pa rin kinatawanan na nabotas. Alas 3:30 madaling araw, kanina umaga nang pumalo sa 99.13 ang porsyentong na-transmit na boto sa lungsod ng Mandaluyong. At dahil po dito agad na natukoy ang mga nanalo sa lokal na botohan,
Yan ay si Mandaluyong re-electionist Mayor Benjamin Apolos Jr., Edward Bartolome bilang vice-alcalde at Neptali Gonzales II kinatawan o Congressman na lungsod. Sa San Juan City, panalo bilang kinatawan si Congressman Ronaldo Zamora, habang muli namang nahalal bilang alkalde ng lungsod si Gia Gomez. Si Gomez po ay ina ni Senatorial Candidate JB Ejercito. Nagpasalamat sa mga kababayan si Gomez sa maling pagluluklok sa kanya sa pwesto, bagamat inireklamo po anay mabagal na canvassing ng mga boto dahil sa nagkaberya mga PCOS machines. At sa Muntinlupa City, panalong mayor si Jimmy Presnedi, habang si Artemio Semunda ang vice-alkalde. Si dating Senador Rodolfo Biason muli namang nahalal na kongresista sa Lone District ng Muntinlupa. Samantala, mayorya naman ang mga kandidato ng Team PCM ay Pacquiao Champ Movement yan, ay panalo. Kasama natin sa balita live Sheila Morales ng Armen General Santos. Armen Report. Naging matagumpay ang partido ni Sarangani Congressman Manny Pacquiao na People's Champ Movement o PCM sa katatapos lamang na halalan dito sa SOC Surgeon. Ito ay matapos ay dineklara na ng COMELEC dito sa Gensan na mayorya sa mga kandidato ng PCM ang nanalo sa kanya-kanyang posisyon na tinatakbuhan. Una rito si Ronel Rivera, kung saan tinalo ang kasalukuyang mayor na si Darlene Antonino Custodio mula sa partido ng AIM or Team Pinoy. Nanalo rin si Vice Mayor Sherlyn Banyas Nogales laban kay Boyet Leison. Mayorya rin sa pagkakonsehal ang nakuha ng PCM, kung saan 7 sa mga konsehal mula sa PCM ay nanalo laban sa 5 na mga konsehal sa AIM o partido ng Team Pinoy. Sa kasalukuyan ay inaabangan pa mga kasama ang pagkapanalo ayon pa sa kongresista ng 1st District ng South Cotabato, kung saan tumatakbo ang kapatid ni People's Champ Manny Pacquiao na si Roel Pacquiao na mahigpit na katunggali ng kasalukuyang congressman na si June Acharon. Kung matatandaan, naging mahigpit ang labanan ng una PCM laban sa Team Pinoy o partidong AIM dito sa Gensan. Samantala, landslide victory rin ang PCM sa Sarangani, kung saan pinangunahan ni Pacman na walang naging katunggali sa pagkakongresista sa probinsya ng Sarangani. Ganon din ang kanyang governor na si Steve Solon, at nanalo rin ang may bahay ni Pacman na si Jinky Pacquiao bilang gobernador ng probinsya ng Sarangani. Mula rito sa SOC Surgeon para sa Mission 2013, buboto ako. Ito po si Sheila Morales, Tatak RMN. Sa Metro Manila, ang lungsod ho na Maynila may poproklama ng nanalong alkalde. Sama natin sa balita live, August Vergara. RMN Report. Sulit ang magkamaga. Ito ang sinaga ng mga supportador ni dating Pangulong Joseph Estrada. Matapos payagan na rin maiproklama ngayon lamang ng COMELEC nang maipalabas na rin ang Certificate of Proclamation mula naman sa tanggapan ng COMELEC. Ito ay matapos na makakuha ng boto na kabuuan 3,923 votes laban naman kay Mayor Lima. Sa ngayon, nag-umihaw ang kanyang mga taga-suporta dito po naman sa bahagi ng Dinoy Stadium dahilan sa suportang ipinapakita po sa ating presidente. Si dating Pangulong Eric Estrada ay nagsilbing Pangulo, nagsilbing senador, vice-presidente, at ngayon ay uupong muli bilang mayor sa tinuturing na kabisera ng bansa. Kasama mo mula sa lungsod ng Maynila para sa Mission 2013 ng PCSL 558. Ako si Manoy August Vergara, Tatak RMN. Radyo mo, Mexico, ang Mission 2013. Boboto ako. Election Cabinet. Tatak RMN. RMN News Negosyo. Mga kasama, sisimulan na po ng Department of Energy ang $5 million electric vehicle project. Ayon kay DOE Energy Utilization Management Bureau Director Evelyn Reyes, ang bidding po ay natakda sa ika-21 ng Mayo. Magkakaroon ng unang 3,000 unit ng e-trikes, mga tricycle po yan sa buong bansa, kung saan 2,000 ang ipamamahagi sa Metro Manila at ang titilang 1,000 ay para sa Region 4A o yung tinatawag na Calabarzon, at sa 4B o yung Mimaropa naman.
Ang mga e-trike na ito ay pamamahagi sa mga tricycle drivers and owners sa bansa sa pamamagitan ng lease-to-own system. Layon po nito na tugunan ang lumalaking konsumo sa gasolina at para mabawasan ang polusyon sa hangin, dulot ng nasa 3.5 na milyong tricycle sa Pilipinas. RMN News Abroad. Doon tayo sa Libya, patay ho yung 3 katao habang 17 naman ang sugatan sa pagpapasabog ng isang kotse sa labas ng ospital sa Benghazi City. Maraming sasakyan ang nadamay at may mga nabasag pang pintana malapit ho sa pinangyarihan ng insidente. Ang sabi ho ng punong ministro nila, hindi dapat ipagwalang bahala ang sunod-sunod na pagsabog sa kanilang lugar. Nung linggo ng gabi, binomba ho yung mga pulis ng Benghazi. Sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 4 na araw pa lamang. Kinansela ho ng parlamento ng Libya ang kanilang itinagdang sesyon upang nilayan ang pagkamatay ng mga biktima sa ng huling pag-atake kung saan wala pa rin nauhuling salarin. Live na live, mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Hindi po narinig ang numero 1 RMN News Nationwide Extended Version ngayong halalan o isang araw pagkatapos po ng halalan, Martes tayo, Mayo 14, 2013. Sa mga nasa Butuan, Mayong 8, susunod na diyan si nakasama ang Jerry Campos at Sassy Babar sa RMN News Diretso Balitang Butuan sa numero 1 DXBC 693. Panoorin po mga kasama ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko o si Buddy Obera at Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At alas 12:30.